Celebox. Si Blade, isang binatang salat sa hirap at todo kung kumayod. Lahat ng kanyang kinikitay talagang pinagpapaguran niya. At lahat ng biyaya hindi niya tinatapon at sinasayang. Bawat sentimo'y mahalaga. Sayang yan, ma'am. Marami ang taong hindi nakakakain sa loob ng isang araw. Yung gantong karaming pagkain, piyesta na to sa iba. Si Claire, isang dalagang saksakan ng yaman at luho. Isang dalagang makasarili at walang ibang iniisip kundi ang kanyang kagustuhan lamang. Isang dalagang hindi alam ang sayang dahil sa salaping kanyang kinahihigaan. And so, it's not my problem kung wala silang makain. Hindi ko obligasyon ang buhay ng iba, Blade. I paid for this, so I have the right to live it. 2 taong magkabaliktad ang pagkatao, ang pagtatagpuin ng tadhana. 2 taong may magkasulungat na pananaw at magkaibang buhay na kinagisnan. Sa kanilang pagtatagpo ay makuha kaya nilang magkasundo? Dahil sa kung anong baba ng isa, ay siya ring tayog ng isa. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Si Claire Valeria ay nakaupo sa harap ng kanyang vanity mirror habang sinusuri ang bago niyang biling diamond earrings na nagkakahalaga ng halos 5 milyong piso. My new collection. Wala na talagang ibang magpapasaya sa akin kundi ang mga ito lamang. Wika ni Claire sa kanyang isipan. Si Claire ay galing sa mayamang pamilya at para sa kanya, ang pera ay parang hangin sa kanyang buhay na hindi nauubos. Ma'am Claire, handa na po ang hapunan. Tawag ng kasambahay sa kanya. I'll eat later at pakisabi kay Daddy, hindi ko nagustuhan ang kulay ng bagong sasakyang binili niya. It's too red. I want something like champagne gold. Opo, ma'am. Sagot ng katulong. Si Claire ay lumaking tila isang reyna. Ang bawat utos niya ay batas. Ang bawat luho niya ay kailangang matupad sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Don Facundo, hindi daw po bababa si Madam Claire. Tsaka pinapasabi po niya na hindi niya daw nagustuhan ang kotse na bili mo. Masyado daw mapula at gusto niya ng medyo gold. Ulat ng kasambahay at napatingin ng Don sa kanyang asawa. Sumusobra na talaga ang anak mo, Lorna. Aba, anak mo din naman yan. Bakit ba kasi ganyan ang ugali ng anak natin, Lorna? Ako noon, bago ko narating ang gantong katayuan sa buhay ay nagsipag ako. Kayod kalabaw kung tawagin. Makuha ko lang ang mga bagay na gusto ko. Pero yung anak mo talaga. Ay nako. Sisihin mo ang sarili mo, Facundo. 5 years old pa lang yung anak mo ay pinasusuot mo na ng alahas na nagkakahalaga ng milyones. O ngayon, nagrereklamo ka. At pinakilala mo pa siya sa tita niyang nagmamay-ari ng isang jewelry company. Spoiled din siya ng tita niya at spoiled mo siya. Kaya tingnan mo kung ano nangyari. Sambit ng Donya at napakamot ng ulo si Facundo. Anong magagawa ko? Nag-iisang ano ko yun. Kita mo? Yan ang mali mo. Sagot ni Lorna at mabigat na napabuntong hininga si Facundo. Lorna, anong gagawin natin? Siya lang ang nag-iisang tagapagmana natin. Paano kung isang araw ay hindi ko na kaya't siyang hahalili sa akin? Ano na lang bang gagawin niya? Mag-shopping? Mabuti at naisip mo yan. Pagkatapos mong kumain ay kakausapin natin ang anak mo. Sagot ni Lorna. Pagkatapos kumain ng mag-asawa, ay agad silang pumunta sa silid ni Claire at naabutan nila ang kanilang anak na nakaharap sa salamin at gandang-ganda sa sarili. Ang ganda, Daddy, di ba? Bagay sa akin. Of course, anak. Pero may nais kaming sabihin ng mama mo. Nga pala, Daddy. Nasabi na ba ng kasambahay na ayaw ko sa kotse na binili mo? At tungkol nga dito kaya ka namin kakausapin. Tura ni Lorna at kay laki ng ngisi sa labi ni Claire. Really?
Papalitan na ba natin bukas? Well anak, napagpasya namin ng mama mo na ibabalik na namin ang sasakyan na yun bukas. At kung gusto mong magkaroon ng sariling sasakyan, ay kailangan mo muna ang pagtrabahuhan. Sambit ng Don at mabigat na nakapamewang ang dalaga. Mom, Dad, are you kidding me? Definitely no. Definitely yes. Binibiro niyo akong dalawa because why would I need to work? Marami tayong pera at hindi ito nauubos. Katuwiran ng dalaga. Yes, marami tayong pera at hindi nga ito nauubos. Well, let's say hindi pa ngayon, Claire. Lahat ng pera na ginagastos mo ay pinaghihirapan namin ng ama mo. Are you telling me, Mom, na hindi na ako pwedeng gumastos ng mga pinaghirapan niyo? Hindi yan ang ibig naming sabihin, anak. Look, ikaw lang ang nag-iisang anak namin ng mama mo. Kaya may pera tayo kasi kumakayod kami. What if one day, hindi na namin kaya ng mama mo? Paano ka? Paano ang negosyo kung hindi ka marunong kumita? So, gusto niyo akong kumita? You want me to work? We wanted you to work and earn your own money. Gusto naming malaman mo kung gaano kahirap kumita ng pera at kung gaano ito kahalaga. Ma, ang pera ay kasama sa paghinga, kasama sa buhay. At anong ginagawa sa pera? Ginagastos. At anong ginagawa ko? Gumagastos ng pera. There's nothing wrong sa ginagawa ko. Sagot ni Claire at sa gitna ng pag-uusap ng tatlo ay nakatanggap ng tawag si Facundo. Oh, right. Yes, we're coming. Bye. Sambit ng Don bago pinatay ang tawag. At pagkatapos nito ay lumapit ito sa Donya. Han, time for us to go. Naghihintay na sila sa atin. Wika nito sa asawa, tsaka binalingan ng atensyon ng anak. Gusto mong sumama? After that sermon? No, dito lang ako sa bahay. Claire, maldita ka masyado at patigas ng patigas ang ulo mo. Hindi pa ako tapos sa'yo at mag-uusap pa tayong dalawa. Whatever, Dad. Umalis na kayo ni Mom. Bye. Pagtatabuyan niya sa kanyang mga magulang at pinagsarahan ito ng pintuan. Samantala, ilang kilometro ang layo mula sa Marangyang Subdivision. Sa madilim at masikip na iskinita ng Maynila ay bitbit ni Blade ang kanyang pag-asa. Basang-basa siya ng pawis at suot ang kupas niyang t-shirt. Dahil sa kahirapan ng buhay ay lumuwas si Blade patungo sa Maynila. Nagbabaka sakali ng bagong trabaho at medyo malaking kita para sa kanyang pamilya. Pero ang Maynila ay hindi pala kaibigan sa mga katulad niyang walang koneksyon at walang tinapos. Walang backer at talagang nag-uumpisa sa wala. Construction lang naman sana ang gusto niyang pasukan o kahit waiter na lang, ngunit mahirap pa rin pasukin kung wala kang kakilala. Sa kalagitnaan ng paglalakad ni Blade ay nagring ang kaniyang phone, kaya't agad niya itong sinagot. Nay, bakit ka po napatawag sa oras ng gabi? Blade, ang kapatid mo, si Bunso, isinugod namin sa ospital. Hindi na makahinga, Blade. Inatake siya ng hika at kailangan niya ng mga gamot. Wala kaming malapitan dito, Blade. Walang nagpapautang sa akin. Sambit ng ina ni Blade sa kabilang linya at napahilot ng kanyang ulo ang binata. Nay, gagawa ko ng paraan. Huwag kayong mag-alala. Magpapadala ako bukas na bukas din. Pangako. Mariing sabi ni Blade kahit hindi niya alam kung saan siya kukuha ng kahit isang sentimo. Salamat, anak. Nang matapos ang tawag ay napasandal si Blade sa puno. Ang desperasyon ay parang lason na unti-unting lumalamon sa kanyang sarili. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Magaspang, puno ng kalyo mula sa marangal na pagtatrabaho. Ngunit ni piso ay walang nakapatong sa palad niya. Kailangan kong makahanap ng pera. Bahala na pero kailangan kong makakuha ng malaking halaga. Aniya at may nabubuong masamang balak sa kanyang isipan.
Sa gabi, kasama ang kalsada, ay nagmumuni-muni si Blade at nakita niyang isang malaki at puting bahay na tsak niyang mayayaman ang nakatira. Alam niyang mali ang kanyang gagawin, ngunit kailangan ng kanyang pamilya ng pera. Alam niyang maaari siyang mabulok sa kulungan, pero hindi pwedeng walang gamot ang kanyang kapatid. Pumatak ang 12:00 ng gabi, ay tahimik na ang paligid sa mansyon ng mga Valeria. Nakasuot ng itim na hoodie si Blade habang mabilis at tahimik na inakyat ang mataas na bakod. Salamat na lang sa liksi niya at madali niyang naakyat ito. Ngunit pagkarating niya sa bakuran ay mataas ang pamamahay at mahihirapan siyang akyatan kaya't naghanap siya ng may mga sulok na pwedeng patungan at napili niyang isang sulok na may bukas na bintana sa taas. Inakyat yun ni Blade at matagumpay niyang naakyat ang bintana. Pagkarating niya sa bintana ay umiihip ang malamig na hangin at hinahampas nito ang kurtina kasama ng manipis na damit ng isang dalagang nakahiga sa kama habang nakapikit ang mga mata. Habang si Claire naman ay nakaramdam ng kakaiba na parang may nakatayo sa kanyang harapan. Kaya't minulat niya ang kanyang mga mata at halos manindig ang mga balahibo niya sa katawan dahil sa kanyang nakita. At takot siyang napabalikwas ng bangon mula sa kanyang kama. "Sino ka? Bakit ka nakapasok dito? Sino ka?" Huwag kang sisigaw. Tarantang sambit ni Blade at tinutok ang kanyang baril sa dalaga. Magnanakaw ako. Isa akong masamang magnanakaw. At ipuputo ko to sa'yo kapag sumigaw ka pa. Banta niya ngunit agad napansin ni Claire ang sira sa baril. "Wait, is that a toy?" Tanong ng dalaga at inalog ni Blade ang baril niya. Ay, sira na pala. Napulot ko lang kasi ito sa basurahan. Akala ko magagamit ko. Hindi pala. Aniya at tinapon ang baril sa pintuan at nawala ang takot ni Claire. "Magnanakaw ka pero wala kang tunay na baril? Tanga ka ba?" Hindi naman ako magnanakaw eh. Ngayon lang. Ngayon lang ako magiging masama kaya nasa ng alahas mo. Akin na, kundi masasaktan ka sa akin. Banta ni Blade ngunit nakita ni Claire na hindi naman talaga masamang tao ang binata. Kaya tinuro niya ang mga alahas niya. "Nandyan sa drawer ko. Walang lock yan kaya buksan mo na lang." Ito ba yun? "Oo, yan na yun." Sagot ng dalaga at binuksan ni Blade ang drawer at nalula ito sa kanyang nakita. Ang dami. At ang ganda, hindi ba? Ang ganda nga nila. Sa'yo lahat ito? Oo, pwede mo nakawin lahat ng yan. Talaga? Pwede? Hindi, ayoko. Ang dami nito. Magkano bang isa nito? Yang hawak mong hikaw? 2 million isa niyan at aabot ng 4 na milyon ang isang pares. 4 na milyon? Sobra naman to. Anong sobra? Magnanakaw ka nga, hindi ba? Sige na, kunin mo na yan. Hindi ko kailangan ng sobra. Wala bang mas mura dyan? Tanong ni Blade at napairap ng kanyang mga mata si Claire. Hay nako, ang hirap mo namang magnanakaw. Binibigay na nga sa iyong lahat pero naghahanap ka pa ng mas mura? Walang mura sa kagamitan ko. Buksan mo ang cabinet ko. Baka may makita ka dyan na pasok sa presyo mo. May kamahalan din yung mga yan. Huwag mong ibenta ng bagsak presyo ah. Babawiin ko talaga yan. Oo, naintindihan ko. Ito ba ang cabinet mo? Yan nga, buksan mo. Turan ng dalaga at binuksan ito ni Blade. At agad nakakita ng binata ng isang magandang kasuotan. Ang ganda naman ito. Ang kapal ng jacket at saka mainit. Pwedeng akin na lang to. Palagi kasing giniginaw si nanay. Kunin mo, bigay ko na sayo. At saka ito pa. Ang ganda ng mga damit mo ah. Magkano ko pwedeng ibenta ang mga to? Yang hawak mo? 100,000 piso. Ang t-shirt ko na yan. Isang best ko lang nagamit. At pwede mo yung ibenta kahit 95,000 lang. Ang laki pa rin. Pera na lang. Bigyan mo na lang ako ng pera. Nasaan ba ang pera mo? Pera? Konti lang ang pera ko sa wallet.
Alahas na lang, mas malaki pang kita mo. Ayoko. Sobrang mga yan. Baka magtakang nanay ko kung saan ako kumuha ng pera at itakwil niya pa ako. Pera na lang. Isa kang mahinang magnanakaw. Doon sa maliit na mesa, doon nakapatong ang wallet ko. Kumuha ka doon. Turan ng dalaga at agad nakita ng binata ang wallet nito, tsaka binuksan. Puno ng pera. Ang ganda ng buhay mo, no? Parang wala kang problema sa pera. Wala talaga. Mayaman kami. Sana nga dinukot mo na lang ako. Tsaka humingi ka ng ransom sa mga magulang ko. At tsaka kung makakakuha ka ng malaking pera. Maganda nga yun. Tsaka bibigyan nila ako ng 20,000. 20,000? Ayoko nga. Ang mura. 10 milyon o 30 million. Ayoko nga. Ang laki naman yun. At hindi ako papayag na breakfast lang ang presyo ko, no? Magkano bang kailangan mo? Kunin mo na lahat ng nasa wallet ko at sa'yo na lahat yan. Ang dami din ito. 20,000 lang sapat na. Wika ni Blade at napailing na lang si Claire sa kanyang magnanakaw. Ibang klase ka rin, no? Aniya sa binata at biglang kumulo ang tiyan niya at rinig ito ni Blade. Gutom ka? Marami kang pera pero gutom ka? Hindi kasi ako kumain kanina at gusto ko mang kumain na hindi rin ako marunong magluto. Sinama kasi ni Daddy at Mommy ang isang kasambahay namin at pati na driver. Kawawa ka naman. Halika. Sambit ni Blade at nagtaka si Claire nang hawakan ng binata ang kaniyang kamay. Saan tayo pupunta? Sa kusina nyo. Ipagluluto kita. Talaga? Marunong ka? Turan niya sa binata at sabay silang bumaba ng hagdan patungo sa kusina. Maupo ka lang dyan at ipagluluto kita. Bilang pasasalamat ko na rin sa'yo dito sa pera mo. Sambit ni Blade at pinaupo ang dalaga sa silya. Sa pagkakataong yun ay naghanap na si Blade ng pwede niyang lutuin habang si Claire naman ay pinagmasdan ng binata. Tahimik lang si Blade, ngunit agad napansin ni Claire ang guwapong mukha at magandang tindig ng pangangatawa ng binata. Mumurahing damit, may butas na pantalon na parang walang laba, pero may magandang katawan at pagmumuka. Kung katulad ko lang sana siya, na galing sa mayamang pamilya, ay nais ko siyang maging asawa. Pantasya niya at hindi naglaon ay naluto na nito ang pagkain. Luto na. Halika na dito. Wika ni Blade at ngayon ay kasalukuyang nakaupo sila sa iisang mesa habang titig na titig ang dalaga sa pagkain. What's this? Sabaw? Sinigang. What? Sinangag? Iba naman yung sinangag sa sinigang. Hindi ka pa ba nakakakain yan? Never in my life. Gusto ko kasi size-dye grilled at papula-pula na may melted cheese sa itaas at broccoli and beans. Ganun ba? Hindi ko alam yun eh. Masarap naman yan. Tikman mo. Aniya sa dalaga at hindi man kilala ni Claire ang pagkain ay tinikman niya ito. Sour, pero masarap. Ang sarap naman ito. Nga pala, bakit ka nagnanakaw? Wala pa kasi akong trabaho na nakikita at kailangan ko ng pera kasi isinugod sa ospital ang kapatid ko. May sakit siya? Oo, kaya nga nasa ospital eh. Ikaw, ang ganda ng buhay mo. Ang swerte mo. Well, ganito talaga kapag napabilang ka sa mayamang pamilya. Sigurado ka ba na 20 lang ang kailangan mo? Oo, sapat na ito. Patakbuhin mo muna ako ngayong gabi ha. Tsaka magsumbong ka sa pulis pero bukas na. Kailangan ko pa kasing ipadalang pera ngayon. Sayang itong ninakaw ko kung hindi ko mapapadala. Wika ng binata at napatawa ang dalaga. Kakaiba ka talaga. Kanin pa. Aniya sa binata at mas nalasap nila ang pagkaing nasa hapag. Hindi naglaon ay natapos na sila sa pagkain at bumalik si Blade at Claire sa loob ng kwarto. Aalis ka na? Oo, salamat sa 20,000. Aalis na ako. Sagot ni Blade at sumampa sa bintana. Oo nga pala, pag-alis ko, magsara ka ng bintana mo.
At baka mapasok ka pa ng ibang tao rito. Pinasok mo na nga eh. Oo nga pala. Pero kahit na, magsara ka palagi ng bintana lalo na paggabi. Oo na. Sige na, paalam. Tura ni Claire at umalis na si Blade. Habang tanaw ni Claire ang binata na ngayon ay palayo na ng palayo sa kanilang mansyon, ay napapangiti na lang siya. Kakaibang magnanakaw. Mabait at nagluto pa. Aniya sa kanyang sarili at tumalakak bago bumalik sa kanyang kama. Makalipas ang isang buwan na hindi na muling nakita ni Claire ang magnanakaw na yon. Ngunit patuloy itong naglalaro sa kanyang isipan. Kasalukuyan, sa ilalim ng mainit na araw at abalang kalsada, ay biglang napahinto si Lorna dahil sa naging agrabyado sa kanyang sasakyan. Diyos ko, bakit ngayon pa? Kung kailan wala na akong driver tsaka pa naging ganito, anong gagawin ko? Stress na sambit ni Lorna habang nakapamaypay sa kanyang buong muka. Habang sa kabilang banda naman, sa gilid ng kalsada, hawak ni Blade ang basahan at bote ng tubig na may sabon at nakamasid siya sa isang problemadong ginang kaya't nilapitan niya ito. Mawalang galang na po, ma'am. Mukhang flat po ang gulong niyo. Wika ni Blade at tinignan siya ng ginang mula ulo hanggang paa. Halata nga hindi ba? At wala akong spare. Ay, meron pala sa trunk pero hindi ko alam kung paano to gagawin. Ako na po, ma'am. Sanay po ako sa ganito. Voluntaryo ni Blade. Tumabi muna po kayo sa silong para hindi kayo mahilo sa init. Ani sa ginang at sumilong nga ito. Habang si Blade naman ay nilalabas niya ang jack at ang reserbang gulong. Habang ginagawa ito ng binatay hindi mapigilan ni Lorna ang magtanong rito. Matagal ka na bang gumagawa niyan? Ang magpalit po ng gulong po? Opo. Sa probinsya po kasi namin, ako ang taga-ayos ng mga traktora doon. Nagamit sa pagtatanim ng mais o pagsasaka. Sagot ni Blade habang pinipihit ang mga tornilyo. Bakit ka nandito sa Maynila? Mukhang may trabaho ka naman na mas maayos doon. Sambit ni Lorna at napangiti ng mapait si Blade. Mahirap ang buhay doon at umaasa ako na makakakita ako ng mas maayos na trabaho dito pero nabigo ako. Kailangan ko po ng pera, ma'am, kasi may nanay at kapatid ako na kailangan ako. Kahit mahirap na trabaho papasukin ko. Kahit ang maglinis ng salamin sa gitna ng traffic? Opo, marangal naman po ito. Sagot ni Blade at naalala niya ang pagnanakaw na kaniyang ginawa. Alam mo, bihira ang mga batang katulad mo. Yung hindi natatakot madumihan ang kamay basta kumita para sa kanilang pamilya. Tipong okay lang na ikaw maghirap, wag lang ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang bait mong bata. Salamat po, ma'am. Ayos na po yung kotse niyo at pwede na po kayong bumiyahe ng ligtas. Wika ni Blade at kumuha si Lorna ng 1,000 sa kanyang wallet. Ito, pambili mo ng tanghalian. Anito at umiling si Blade. Wag na po, ma'am. Tulong ko na lang po yun. Kita ko pong stress na kayo kanina kaya ginawa ko to. Sagot ni Blade at lalong humanga si Lorna sa binata. No, I insist. Tanggapin mo na. Pero teka, bukod sa pagpapalit ng gulong at pagpupunas ng salamin, ano pa bang alam mong gawin? Marunong ka bang magmaneho? Opo, ma'am. Kahit anong sasakyan kaya ko pong dalhin. Sagot ni Blade at lumiwanag ang mukha ni Lorna. Sakto. Naghahanap ako ng driver para sa anak ko. Masyadong barumbado ang huling driver namin at palaging late. Gusto mo ba ng trabaho? Stay in sa mansyon, maayos ang sweldo at may benefits. Alok niya at nanlaki ang mga mata ni Blade sa magandang oportunidad. Trabaho po? Talaga po? Ako? Magiging driver niyo? Oo, halika. Sumabay ka na sa akin. Pupunta tayo sa mansyon ngayon din. Huwag kang mag-alala. Mabait ako. Ang anak ko lang ang medyo challenging. Anito at dinala niya ang binata sa mansyon. Pagdating sa mansyon ng mga Valeria,
ay hindi makapaniwala sa Blade dahil ito ang bahay na inakyat niya dati at ninakawan. Lorna, who is this? Tanong ni Don Facundo, ang ama ni Claire. This is Blade Facundo. Siyang nagligtas sa akin sa kalsada kanina mula sa aking problema. Napakabait na bata at marunong mag-drive. Siya na ang magiging bagong driver ni Claire. Masayang sagot ni Lorna at eksakto namang pababa ng hagdan si Claire. Mom, I heard my name. Did you get me a new car? At hindi na naituloy ni Claire ang nais niyang sabihin nang makita niya si Blade. Wala siyang naging salita at nanatiling nakaawang ang kaniyang panga sa ere. Ikaw? Bulalas niya at napatingin si Lorna at Facundo kay Blade at Claire. Magkakilala na kayo? Hindi mama. Pamilyar lang siya sa akin. Pagsisinungaling ni Claire upang takpan ang nangyari sa kanila ni Blade noon. Okay, good Claire. This is Blade, bagong driver mo. Blade palang pangalan mo. Nice meeting you, Blade. Sambit ni Claire at nakipagkamay sa binata. Nice meeting you ulit po. Pasensya na sa... Sigurado ka bang hindi kayo magkakilala? Hindi, mama. Sagot ni Claire at sa puntong yon ay naging opisyal na driver ni Claire si Blade. Kinabukasan ay maagang nagsimula ang trabaho ni Blade sa dalaga at ngayon ay kasalukuyang nakatayo si Blade sa sala nang may iabot sa kanya si Claire. Blade, juice. Akin to? Inaabot ko nga sa'yo, diba? Kaya sa'yo to. Salamat. Sagot ni Blade at tinanggap ang juice mula sa dalaga. Uminom ka ng juice dahil sasama ka sa akin. Saan? Malalaman mo din. Sagot ni Claire at ininom ni Blade ang isang baso ng juice. At pagkatapos nito ay dinala siya ni Claire sa isang malaking mall. Si Blade ay nagmukhang parang isang pagong na halos hindi na makita ang mukha dahil sa tumpok ng mga paper bags na bitbit niya. May sapatos, mamahaling damit at mga makeup kit at marami pang iba. Ma'am, baka pwedeng dalhin ko muna to sa sasakyan. Medyo namamanhid na po ang braso ko eh. Pakiusap ni Blade habang pinipilit balansehin ang mga bitbit. No, what if I see something else I like? I don't want to wait for you to come back from the parking lot. Just stay behind me. Walang pakialam na sagot ni Claire habang naglalakad ng mabilis, suot ang kaniyang high heels. Pero ma'am, 7 na tong bitbit ko at... Blade, driver kita, right? Part ng job description bang magtulungan ako. So, hush and walk. Tura ni Claire at walang nagawa si Blade kundi ang sumunod. Mabait naman ang dalaga nung una nilang pagkikita. Ngunit ngayon ay iba na ang ugali nito. Siguro ay ito talagang ugali ng isang laki sa yaman. At ang buong araw ni Blade ay ginugol niya sa kakabuntot sa dalaga hanggang sa sumapit ang hapon. Nang palubog ng araw, ay dinala ni Claire si Blade sa isang French-Italian restaurant. Ang presyo ng isang appetizer ay katumbas na ng sahod ni Blade sa loob ng 3 araw. Order anything you want, Blade. Ayokong sabihin ni Mami na ginugutom kita. Sabi ni Claire habang tinitingnan ng kaniyang cellphone. Sige, salamat. Sagot ni Blade at dumating na ang waitress. Hello, good evening, Ma'am and Sir. Can I have your order? Okay, serve me the food na lagi ko in-order dito and give me my mango juice with a lot of ice in it. Wika ni Claire sa waitress. Okay, Ma'am. Thank you. I will call you na lang kung may added order pa ako. Wika ni Claire at binaling ng waitress ang atensyon kay Blade. How about you, sir? Ito. Tsaka ito. At ito. Sambit ni Blade at napatas ang kilay ni Claire. Blade, anong ito at ito? Para kang batang bumibili ng candy. May pangalan naman yan. Ang hirap kasing basahin. Sagot ni Blade at bahagyang napatawa si Claire. Ewan ko sa'yo.
Mas maganda ka kapag nakangiti. Huwag mo akong binobola, Blade. Totoo naman. Hush na. Saway ng dalaga at tumahimik ang binata. Yun na po lahat ng order nyo, ma'am, sir. Babalik na lang po ako rito dalang mga order nyo. Wika ng waitress bago ito umalis. Hindi nagtagal ay dumating na ang pagkain. Isang malaking platter ng roasted chicken, pasta, at mamahaling tinapay ang nasa harap ni Claire. Ngunit matapos ang isang subot pag-inom ng juice, ay binaba na ni Claire ang kubyertos. At halos kalahati pa ang natira sa manok at may 2 buong slice pa ang bread. Done, let's go. Aya ni Claire at tiningnan ni Blade ang plato ng dalaga. Ma'am, ubusin mo muna ang pagkain mo. Sayang yan. I'm full, Blade. Hindi ko na kayang ubusin. Tsaka chicken legs lang naman ang natira at bread. It's not a big deal. Sagot ni Claire habang kinukuha ang kanyang designer pouch. Sayang yan, ma'am. Maraming taong hindi nakakain sa loob ng isang araw. Yung gantong karaming pagkain. Pesta na to sa iba. Seryosong sabi ni Blade at tinasan siya ng kilay ng dalaga. And so, it's not my problem kung wala silang makain. Hindi ko obligasyon ang buhay ng iba, Blade. I paid for this. So I have the right to live it. Hindi nakatiis si Blade at kinuha niyang isang malinis na plastic na dala niya at maingat na nilagay doon ang natirang manok at tinapay. Blade! What are you doing? Tigilan mo yan, nakakahiya! Pabulong na sigaw ni Claire habang tinitingnan ng ibang customer kung may nakamasid ba sa kanila. Hindi mo na ba talaga kakainin to? Akin na lang. Sambit ni Blade. Mas nakakahiya ang magtapon ng biyaya kesa magbalot ng tira. Katuwiran niya. Maraming pagkain sa bahay, Blade. You don't have to act like a beggar. Maraming pagkain sa bahay niyo, oo. Pero sa kalsada, ma'am, wala. Sagot ni Blade habang sinasara ang plastic. Tara na po. Dugtong niya at nandidiri na napapailing si Claire. Food inside the plastic? Kadiri ka, Blade? Malinis naman po ito. Tara na, ma'am. Yuck! Sambit ng dalaga, sabay tayo mula sa kanyang kinaupuan. Paglabas nila ng restaurant, patungo sa parking area, dumaan sila sa isang gilid kung saan may mga batang lansangan na nagpapahinga sa semento. Isang batang lalaki na marahil ay nasa 7 o 8 taong gulang lang ang lumapit sa kanila. Marungis ito at butot balat na. Ate, kuya, pambili lang po ng tinapay. Gutom na po ang kapatid ko. Mahinang sabi ng bata habang nakatingala kay Claire at dahil sa pandidiri at automatikong umatras si Claire. Yuck! Don't touch my dress! Blade, give him some coins para umalis na siya. Utos niya kay Blade. Pero hindi bariya ang kinuha ni Blade. Nilabas nito ang binalot na pagkain mula sa restaurant at lumuhod sa harapan ng bata at iniabot ang plastic na may pagkain. Eto, masarap yan. May manok pa tinapay. I-share mo sa kapatid mo, ha? Malambing na sabi ni Blade at nagliwanag ang mukha ng bata. Talaga po, kuya. Wow! Salamat po. Ang bango po nito. Wika nito at ngumiti si Blade. Hindi sa akin ang pagkain na yan. Sa kanyang pagkain na yan. Sa magandang babae na yun, oh. Siyang bumili ng lahat ng mga yan. Wika ni Blade sabay nguso kay Claire. Tumingin ang bata sa dalaga na noon ay nakatayo lang at tila nandidiri pa rin at basta na lang dumampi ang maduming kamay ng bata sa maputing balat ni Claire. Salamat po sa pagkain, ate. Mabubusog na po kami nito. Salamat po ulit. Hulog ka po ng langit at pagpalain pa po kayo ng Diyos. Sabi ng bata nang may totoong ngiti. Pagkatapos nito ay mabilis itong tumakbo patungo sa kanyang kapatid na naghihintay sa poste at naiwang tulala si Claire. Tiningnan niya ang kanyang kamay na hinawakan ng bata. May bahid ito ng dumi pero hindi niya maramdaman ang galit na inaasahan niya. Sa halip ay may kakaibang kirot ang dumaloy sa kanyang puso.
Anong tinitingin-tingin mo? Asik ni Claire kay Blade nang mapansin niyang nakamasid ito sa kanya. Wala po, ma'am. Ang ganda mo. Simpleng sagot ni Blade bago naglakad bitbit ang mga shopping bags. Bolero. Tura ng dalaga at sabay silang sumakay sa kotse. Habang bumabiyahe pa uwi, nakatingin lang si Claire sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod at ang mga taong nakatira sa ilalim ng mga tulay. Ngayon lang niya napagtanto na ang presyo ng isang chicken leg na binaliwala niya ay sapat na pala para ituring siyang hulog ng langit ng ibang tao. Nakakatawa naman sila. Ani niya sa kanyang isipan. Nang makauwi si Claire kasama ni Blade ay sabay silang naghapunan kasama si Lorna at Facundo. At habang nasa hapag ay kinausap ni Claire ang kaniyang mga magulang. Mom, Dad, since hindi niyo binigay sa akin ang magandang kotse na gusto ko, may ibang bagay akong hihilingin bilang kapalit. And what is it, anak? Oo nga, anak. Ano yun? Kapalit ng kotse ko ay isang malaking business. I want you, Mom and Dad, to fund the business I want. Gusto kong magbukas ng isang jewelry shop na ako mismo ang gagawa ng design. And I need a big amount to start. Wika ni Claire na parang isang itong prinsesa. Dahil dito ay napaubo si Facundo. Ang laking business niya, anak. So what? Kaya niyo naman itong ibigay sa akin. Anak, we will think about it. What? Bakit pa? Kagaya ng sinabi ng mama mo, we will think about it, anak. Sagot ni Facundo at maktol na sinubo ni Claire ang kaniyang pagkain. Pagkatapos kumain ng lahat, ay pumunta si Claire sa balkonahe para magpahangin. Ang malawak na balkonahe ng mansyon ay nababalot ng katahimikan, maliban sa mahinang huni ng mga kuliglig. Nakatanaw si Claire sa malayo at paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang madungis na mukha ng bata at ang init ng maliit nitong kamay sa kanyang balat. Anak, anong iniisip mo? Sambit ni Lorna mula sa likuran ng dalaga. Ikaw pala, Ma. Anak, anong iniisip mo? Ma. Wika ni Claire at nagdadalawang isip kung sasabihin ba niya sa kanyang inang nararamdaman niya. Come on, tell me. Kumbinsa nito sa anak at napabuntong hininga si Claire. Naisip ko lang, yung mga tirang pagkain ko pala sa restaurant. Marami palang batang pwedeng mabusog nito. Sambit ni Claire at nagulat si Lorna sa salita ng anak. Saan galing ang ganyang damdamin mo, anak? Ngayon lang kita narinig na mag-alala sa pagkain, lalo na sa ibang tao. Wala ka namang pakialam sa mga yan dati. Sagot ni Lorna at bahagyang yumuko si Claire at tila nahihiya. Si Blade kasi kanina, Ma. Binalot niya ng plastic ang pagkain ko. Sobrang nahihiya ako sa ginawa niya. Akala ko, ikamamatay ko to sa hiya habang pinapanood siya ng ibang tao. Pero nung lumabas kami, binigay niya yun sa mga batang gutom. Doon ko nakita yung bagay na baliwala sa akin. Buhay na pala para sa iba. Kuwento ni Claire at hinawakan ni Lorna ang balikat ng anak. Sa wakas ay may ganyan ka ng pananaw, Claire. Minsan, kailangan talaga nating makita ang mundo sa mata ng ibang tao para ma-realize mo kung gaano tayo kaswerte sa buhay na meron tayo. Mabuting tao si Blade, Ma. Totoong tao siya. Mahinang dagdag ni Claire. Bahagya pang nag-usap ang mag-ina at hindi nagtagal ay natapos na rin ito. Tumungo si Claire sa kanyang kwarto at ganoon din si Lorna. Nang makapasok si Lorna sa kwarto nila ng kanyang asawa, ay nakita niya itong abala sa pagbabasa ng dokumento. Facundo, ibaba mo muna yan at kailangan nating mag-usap. Seryosong bungad ni Lorna at binaba ni Facundo ang hawak niyang dokumento. Tungkol ba ito sa biyahe natin sa States? Tanong ni Facundo at binalingan ng tingin ang asawa. Umupo si Lorna sa tabi nito.
Tungkol kay Blade at Claire. Kanina, kausap ko ang anak natin. May nagbago sa kanya, Facundo. Nakita ko sa mga mata niya ang awat pagpapakumbaba. Mga bagay na akala ko'y wala sa bokabularyo niya. At lahat ng yun ay dahil kay Blade. Ulat ni Lorna at binaba ni Facundo ang kanyang salamin na parang hadlang ito sa kanyang narinig. Talaga? Ibig sabihin, tama ang pagdala mo kay Blade dito. Higit pa sa tama, Facundo. Madiing sabi ni Lorna. Maganda ang dulot ni Blade sa anak natin. Pinapakita niya kay Claire ang realidad na matagal na nating pilit na pinapasok sa utak ng anak natin. Puro lang tayo salita at pangaral. Pero si Blade ang gumawa nito para sa atin. Kung ganoon, hindi na ako magdadalawang isip pa. Bukas na bukas din, itutuloy natin ang plano. Hahayaan nating si Blade ang humubog sa bagong pagkatao ni Claire. Doon sa probinsya ni Blade, natawagan ko na rin si Susing. I want her to learn kung paano pagpawisan para sa simpleng bagay na hindi lahat ng gusto niya ay pwede niyang makuha ng walang paghihirap. Gusto kong matutunan niya kung paano mahalin ang mga simpleng bagay. Are you sure about this, Facundo? Yes. Sana lang ay kayanin ni Claire ang buhay bukid. Kaya niya yan dahil kasama niya si Blade. Sagot ni Lorna at buo na ang kanilang pasya. Kinabukasan ay pumunta na naman sa jewelry store si Claire at marami na naman siyang pinamili na parang hindi nauubos ang kanyang pera. Nang matapos ang kanyang hilig ay umuwi na rin sila ni Blade at masaya itong bumungad sa pintuan. Dad! Mom! Look! May bago akong pinamili sa shop ni tita. Sigaw nito habang walang kapantay ang kanyang saya sa bago niyang mga alahas. Claire, Blade, mag-usap tayo sa sala. Seryosong sabi ng Don at takang napasunod si Claire dito. At nang makaupo sila sa sofa, ay nilabas ni Facundong 2 tiket. Ano yan, Dad? Are you giving me a vacation? Makinig ka. Aalis kami ng mami mo bukas papuntang States. 2 months kami roon, for business reason. 2 months? So, I can have the house for myself. Meaning, pwede akong magpa-party dito with my friend. Tuwang-tuwang sabi ni Claire. No, I'm cutting off your credit cards, Claire. At dahil gusto mo ng negosyo, ipapatayo ko ito para sa'yo. Pero sa isang kondisyon. Dad? Kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Sasama ka kay Blade sa probinsya nila. Doon ka titira habang wala kami. Dahil ang pagkakaroon ng negosyo ay dapat matutunan mo rin kung paano maging mabuti sa iba, lalo na sa mga empleyado mo. What? Sa probinsya? No way! Daddy, that's cruel. Blade lives in a hut. And in the jungle, walang signal doon, walang mall, walang aircon. Exactly. Sagot ni Facundo sa reklamadora niyang anak. What? Dad, are you serious about this? Yes. Gusto mo ng jewelry business, hindi ba? Ito ang kapalit, anak. Pero Dad, Blade sleeps like a monkey. Maraming unggoy na kumakain ng saging doon, kaya maraming unggoy doon. I don't like monkey, Dad. Sambit ni Claire at hindi maiwasan ni Blade ang makisagot. Kumakain ka rin naman ng saging. Kaya anong kinakatakot mo sa unggoy? Kung wala naman kayong pinagkaiba. Sagot ni Blade at matulis na tingin ang binigay sa kanya ng dalaga. Che! Malditang wika ni Claire at napatawa si Facundo at binaling nito ang atensyon kay Blade. Blade, ihanda mo ang sasakyan bukas ng madaling araw. Iuwi mo na ang Ma'am Claire mo sa inyo. Turuan mo kung paano mamuhay bilang isang marangal na tao. Habilin pa ni Facundo at masamang tinignan ni Claire ang binata. Ngunit napikon lang siya nang sagutin siya nito ng isang pilyong ngiti. Makakaasa po kayo, Don Facundo. Ihahanda ko na po ang banig para kay Ma'am Claire. Blade, I will kill you! Sigaw ni Claire pero alam niyang wala na siyang magagawa. Gusto niyang magkaroon ng jewelry shop kahit sasama siya kay Blade sa probinsya kahit nalabag ito sa kanyang kalooban.
Kinaumagahan, 4:00 pa lang ng madaling araw, ay gising na ang buong mansyon at si Blade ay halos hindi may pintang muka habang nakatingin sa 5 malaking maleta na nakahileras sa garahe. Ma'am, hindi po tayo lilipat ng bansa. Sa probinsya lang po tayo pupunta. Puna ni Blade habang kinakamot ang ulo. Hindi yan kakasya sa sasakyan at lalong hindi yan kakasya sa lalakaran nating putikan. Madudumihan lang yan. I don't care. I need my options, Blade. What if there's an unexpected party? What if I need my skincare regimen? Huwag kang mag-alala. Walang party doon. Kapag may fiesta lang nagkakaroon ng party at ang skincare doon, tubig poso lang, sapat na. Biro ni Blade na lalong nagpausok sa ilong ni Claire. I really don't like you, Blade. Claire, isang maleta lang ang dalhin mo, anak. Saway ni Facundo. Pero Dad, Claire, fine! Asik niyang sambit at wala siyang nagawa kundi ang iwanan ang 4 niyang maleta at padabog na sumakay ng kotse. Let's go! Hindi nagtagal ay bumiyahe na ang dalawa. Bagot na bagot si Claire at nakasimangot ang kanyang muka. Wala siyang imik at walang balak na magsalita. Hindi nagtagal sa loob ng mahabang biyahe ay pumasok na sila Blade sa isang probinsya at dito na nagsimulang magbago ang kalsada. Mula sa makinis na aspalto, naging baku-bako at puno ng malalim na lubak-lubak ang daan. Blade, can't you drive properly? You're shaking the whole car. Reklamo ni Claire habang pilit na pinapanatili ang kaniyang maarting postura. Ma'am, pasensya ka na po pero ganito talagang daan dito. Ang kalsada rito ay parang pag-ibig na maraming pagsubok. Sagot ni Blade at inirapan siya ng dalaga. Lubak na nga ang daan, nakuha mo pang humugot. Tura niya at napangisi ang binata. Para naman ngumiti ka. Sagot niya at pinagpatuloy ang kaniyang pagmamaneho habang iniiwasan ng malalaking lubak sa daan. Malayo pa ba tayo? Malayo pa, pero mas malapit na. Whatever. Dahil sa inipa inilabas ni Claire ang kaniyang vanity mirror at ang kaniyang paboritong matte red lipstick. I need to look presentable. Baka isipin ng mga tao sa inyo na pulubi ako. Naku mama, huwag na kayong mag-ayos. Mas maganda kayo kapag natural. Hirit ni Blade habang nakatingin sa rear view mirror. Shut up and drive! Malditang wika ni Claire at dinikit ng lipstick sa kanyang labi. Sakto namang dumaan ang gulong sa isang malalim na hukay at kasabay nito ang malakas na pag-alog ng sasakyan. Dumulas ang kamay ni Claire. Ang lipstick na dapat ay sa labi lang ay gumuhit hanggang sa kanyang pisngi, ilong at halos umabot na sa kanyang tenga. Oh my God! Tili ni Claire nang makita ang sarili sa salamin. Napatingin si Blade sa salamin at hindi na napigilan ang sarili na tumawa ng kay lakas. Why are you laughing at me, Blade? Hindi nakakatuwa yung tawa mo. Pasensya na. Wika ni Blade habang hindi maputol ang kanyang tawa. Blade! Stop laughing! It's not funny! Sigaw ni Claire habang pilit na kinukuskos ang lipstick gamit ang kanyang mamahaling tissue. Pero lalo lang itong kumalat at naging kulay rosas ang buong mukha niya at mas tinawanan siya ni Blade. Mukha kayong joker, ma'am. Kulang na lang ng baraha. Sambit ni Blade at tumawa ng tumawa. Dahil sa sobrang inis, lumapit si Claire mula sa backseat patungo sa passenger seat sa tabi ni Blade habang umaandar ang sasakyan. Isang bagay na napakadelikado pero ginawa niya dahil sa galit. Aray! Ma'am! Ah! Hiyaw ni Blade nang simulang kurutin ni Claire ang braso niya. Laughing ha? Laughing at me? Gigil na sabi ni Claire habang panay ang pagkurot niya sa braso at tagiliran ng binata. Ma'am! Nagmamaneho ako! Teka! Aray! I hate you, Blade! Ang sama-sama mo! Sambit ni Claire at hindi siya tumigil sa pagkurot sa binata. At bawat kurot ay mas madiin at mas masakit. Dahil sa gulo sa loob ng sasakyan,
Napilitan si Blade na itabi ang SUV at biglang nag-brake at sumubsob si Claire pasulong. Ngunit mabilis siyang nasalo ni Blade gamit ang kanang braso nito. Napadpad ang katawan ni Claire sa mismong dibdib ni Blade. Ang mga mukha nila'y ilang pulgada na lang ang layo sa isa't isa at nagtama ang kanilang mga mata at isang katahimikan ang namayani. Habang malapit siya sa dibdib ni Blade ay ang tanging naririnig na lang ni Claire ay ang mabilis na tibok ng puso ng binata. Mabigat ang paghinga ni Blade at amoy na amoy niyang mabango nitong pawis. Habang si Blade naman ay hindi sadyang napatingin sa mga mata ni Claire. Sa kabila ng kumakalat na lipstick sa mukha nito ay kita pa rin niya ang ganda ng dalaga at may kung anong kuryente ang dumaloy sa pagitan nilang dalawa. Dahan-dahang napalunok si Blade ng sarili niyang laway. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa balikat ni Claire at nanatili sila sa posisyong yon sa loob ng ilang segundo. I told you to stop laughing, sabi ni Claire at tila nawalang tapang sa boses niya. Si Blade naman ay humarap sa manibela habang umiinit ang kanyang tenga at hanggang ngayon ay kay bilis pa rin ang pagtibok ng kanyang puso. Sorry, ma'am. Tanging sambit ni Blade at muling nagmaneho. Pagkatapos nito ay naging sobrang tahimik sa loob ng sasakyan at tanging ingay na lang ng SUV ang naririnig ni Claire at kapwa sila naiilang. Ilang minuto rin ang nakalipas bago muling nagsalita si Claire habang nakadungaw ito sa bintana ng sasakyan. Ang sarap pala ng hangin sa probinsya. Malayo pa ba tayo? Basag ni Claire sa katahimikan. Malapit na, ma'am. Paglampas natin sa tulay ay makikita na natin ang ilog malapit sa amin. Sagot ni Blade at hindi nagtagal ay natanaw na ni Claire ang ilog na yon at hindi niya maiwasang mamangha. Wow! Ang linaw, Blade! I really need a bath sa ilog na yan. Ligo tayo? Padilim na. Hindi pwede. Mabutit na gustuhan mong lugar ko. Welcome sa aking probinsya, Ma'am Claire. Sambit ni Blade habang kitang-kita niya ang tuwa sa mukha ng dalaga. Hindi nang tagal ay tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na kubo na napapalibutan ng mga puno ng niyog at mangga. Sa tapat nito, may isang malawak na bakuran at may nakasindi na bumbilya. Kaya kahit madilim, ay kita ang matatabang gulay na pananim. Nandito na tayo, Ma'am Claire. Maligayang pagdating sa aming munting kubo. Wika ni Blade habang pinagbubuksan ng pintuan ang amo bago ito bumaba sa kotse. Ito na ang bahay niyo? Oo, at dito ka pansamantalang titira. Tura ni Blade at napangiwi si Claire. A very tiny house. Parang malaki pang CR ko. Aniya sa kanyang sarili at biglang may 3 batang sumisigaw habang tumatakbo palapit sa kanila. Kuya Blade! Kuya! Sigaw ng mga bata at binuka ni Blade ang kanyang 2 kamay para yakapin ang mga ito. Totoy, Joy, Ana. Wika ni Blade habang yakap ang 3. Nay, nandito na kami. Sigaw ni Blade at mula sa kubo ay lumabas ang isang ginang at lumapit ito sa kanila. Salamat sa Diyos at nakauwi kayo ng ligtas. Siya na bang anak ng iyong amo? Opo, Nay. Si Ma'am Claire. Pakilala ni Blade. Naku, napakaganda. Parang artista. Bulalas ng batang babae na si Joy habang hinahawakan ang dulo ng mamahaling bestida ni Claire. Ate, para ka pong isang diwata. Papuri ng bata. Of course not, but thank you, sweetie. Sagot ni Claire na medyo nailang pero hindi nakuhang magtaray dahil sa kislap ng mga mata ng bata. Ang gandang bata. Tara na kayo sa loob at kumain na tayo. Anyaya ni Susing at pumasok sila sa maliit na kubo. Pagkapasok nila sa kubo, ay agad na inilibot ni Claire ang kanyang mga mata sa buong paligid. Ang pamamahay ni Blade ay gawa sa mga kawayan. Simple, maganda, malinis, maaliwala sa paningin, ngunit masikip
at walang aircon. Habang pinagmamasdan ni Claire ang paligid ay naagaw ang kanyang atensyon nang maghiyawan ng mga bata. May regalo ako sa inyo. Wika ni Blade at nilabas ang isang supot ng chocolate. Choknat! Wow! Salamat kuya! Wika ni Totoy at kinuha ang chocolate sa kamay ni Blade at masayang pinaghatian ito ng 3. Nang makita ni Claire ang saya sa mukha ng mga bata ay naisip niya na ang mga maliliit na bagay pala ay kasiyahan sa ibang tao. Habang siya, nasa kanya na nga ang halos lahat, ay halos hindi pa siya makontento. Gusto niyo yan? Opo, masarap po itong tsokolate at ito pong paborito naming 3. Gusto mo ate? Wika ni Joy, sabay abot ng tsokolate sa dalaga. Nope, sa inyo na at busog pa ako. Tanggi niya at natutuwa siya sa simpleng kasiyahan ng mga bata. Sa syudad ay hindi man lang niya pinapansin ang ganong klase ng chocolate brand, pero para sa mga batang ito ay para itong mamahaling regalo. Lumipas ang oras ay tapos na si Susing sa pagluluto at inihain na nito ang lahat ng laman ng kaldero, habang si Claire, Blade at ang mga bata ay nasa mesa na. Kain na! Anyaya ni Susing sa lahat. Habang nasa silya, ay ngiwing tinitignan ni Claire ang mga pagkaing nasa hapag at ni isa doon ay hindi niya nagustuhan. Wala man lang rice? Pasensya ka na Ma'am Claire. Ito lang munang nakasanayan sa hapag. Wala tayong rice kasi hindi pa nakaluwas sa bayan para bumili. Kaya ito muna. Saging saba, may bagoong, talong at okra, tsaka tuyo. Sagot ni Blade at napabuntong hininga na lang si Claire. Blade, what is this? Bakit parang nakatingin sa akin yung isda? Yan yung tuyo ma'am. Masarap yan. Sagot ni Blade, tsaka kinamay ang pagkain. No spoon? Are we going to use our hands? Opo Ate Claire, ganito po oh. Pakitang gilas ni Totoy at kumuha ng saging at sinawsaw sa bagoong bago ito sinubo. Dahil sa gutom ay napilitan si Claire na sumubok. Kumuha siya ng maliit na peraso ng tuyo at sinawsaw sa bagoong. Ah! It's so salty! Water! I need water! Labas di lang sambit ni Claire at tinawanan siya ng mga bata. Ito tubig. Sambit ni Blade sabay abot ng baso at ininom ito ni Claire. At nang may masmasan ay binalik niya ang atensyon sa pagkain. Bakit ang alat? Talong kasi at okra ang para sa bagoong at hindi tuyo. Sagot ni Blade at tumawa ang mga bata. Si Ate Claire kasi hindi nagtatanong. Sambit ni Totoy at tawang-tawa pa rin sa itsura ni Claire. Hindi nagtagal ay natapos na sila sa pagkainan at ngayon ay kasalukuyang naglalaro si Blade kasama ang mga bata sa labas sa ilalim ng buwan. Habang si Claire naman ay nakatayo sa pintuan at nagigiliw habang pinapanood si Blade. At hindi niya lubos maisip na bakit ganun kasayang pamilya nito sa simpleng mga bagay lang. Kung ikukumpara niya sa kanyang estado, ay hindi niya naranasan ng kumain ng saging lamang. Sino ba talaga sa atin ang mas maswerte, Blade? Ikaw itong simple at masaya. At ako itong hindi makontento. Makabuluhan niyang tanong sa kanyang isipan nang lapitan siya ni Susing. Anak, malamig na. Pumasok ka na sa loob. Agaw atensyon ni Susing sa dalaga. Manang, talaga bang ganyan si Blade sa mga kapatid niya? Oo, kaya mahal na mahal siya ng mga kapatid niya dahil mabuting kuya si Blade. Katunayan niya ay halos lahat ng mga bata dito ay malapit kay Blade. Sa sobrang kabaitan ni Blade ay halos makuha na niya ang puso ng lahat dito sa probinsya. Ang swerte mo po kay Blade. Simple lang ang buhay niyo pero masaya. Aniya kay Susing at napangiti ito sa kanya. Alam mo anak, lahat tayo maswerte sa ating buhay at nasa kamay na natin kung paano tayo makontento. Kapag kontento ka na,
hindi ka na maghahangad ng higit pa at doon mo matatagpuan ang tunay na saya. Sagot ni Susing at humaplos ito sa puso ni Claire. Hindi nang tagal ay natapos na si Blade sa pakikipaglaro sa mga bata at kasalukuyang kasama nito si Claire sa isang silid. Ito Claire, higaan mo. Sambit ni Blade at napataas ang kilay ng dalaga. You want me to sleep sa floor mat? Banig yan. Ilatag mo lang sa sahig at yan ang higaan mo. At ito, unan, matigas ito pero mas okay na ito kesa sa wala. Sambit ni Blade at napailing ang dalaga. Gayunpaman ay wala siyang magagawa. Okay, fine. Turan niya at kinuha ang banig kay Blade at nilatag ito at doon nahiga. Sige, matulog ka na at lalabas na ako. Go ahead. Sagot ni Claire at kasabay nito ay ang pagsara ng pintuan. Kinaumagahan ay sumikat ng araw sa probinsya at nagising si Claire na masakit ang likod dahil sa matigas na banig. Ngunit bago pa siya makapagreklamo, isang tunog ng pagbiyak ng kahoy ang kumuha ng kaniyang atensyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at bahagyang sumilip. Sa labas, sa ilalim ng puno ng mangga, ay nandoon si Blade. Wala itong damit pang itaas at tanging kupas na maong na short lang ang suot nito. Ang katawan ng binata ay nangingintab sa pawis habang tinataas ang mabigat na palakol at kitang-kita ni Claire ang pag-umbok ng kalamnan ni Blade. Natila mga pandesal at nahuhumaling siya rito. He looks different. Aniya sa kanyang isipan. Si Blade ay may tuturing na maginoo at matipuno. Ang ganda ng hugis ng katawan nito ay hindi gawa sa gym na parang bulky lang. Ang katawan ni Blade ay baku-baku at masasabing malakas ito. At ibang-iba ang ganda ng katawan nito kumpara sa iba. Ate Claire, ang ganda ng katawan ni Kuya Blade, di ba? Wika ng batang si Tonyo na basta na lang sumulpot sa tabi ng dalaga. Oo, ang ganda nga. Wala sa isip na sagot ni Claire, habang ang kaniyang mga mata ay nakapako pa rin kay Blade at narinig niya ang paghagikik ng isang bata at doon palang napagtanto ni Claire na may kasama siya sa gilid. Totoy? Kanina ka pa dito? Gusto mo siya, ate? Tanong ni Totoy na may pilyong ngiti sa labi at nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ha? Kasi, titig na titig ka kay Kuya Blade kanina. Tapos sabi mo, maganda ang katawan niya. Well, I was not staring. I was just checking the weather. Baka kasi uulan. Palusot ni Claire. Weather ka dyan. Kuya Blade, si Ate Claire oh. Sabi niya, hoy, manahimik ka. Tarantang sambit ni Claire, sabay binusalan ng bibig ng bata gamit ang kanyang palad. Manahimik ka kung hindi bubunutin ko yung mga ngipin mo. Pagbabanta niya, ngunit kasing pula na ng kamatis ang kanyang muka. Habang sa kabilang banda naman ay tumigil sa pagbiyak ng kahoy si Blade at lumingon sa gawi kung saan nagmumula ang pagtawag sa kanya. Hindi. Naglalaro lang kami. Sigaw ni Claire habang pilit na pinipigilan si Totoy. Nagtaka si Blade pero nagpatuloy na lang ito sa pagtatrabaho. Nang matiyak ni Claire na hindi na nakatingin si Blade ay binitaw na niya ang makulit na bata. Ate Claire, aminado ka na gwapo si kuya, di ba? Pangungulit ni Totoy at wala itong balak na magpaawat. Fine, he's okay. Proportionate naman ang katawan niya para sa isang driver. Happy? Talaga? Basag atensyon ni Blade at halos uminit ang tenga ni Claire nang makita ang binata sa pintuan. Blade? Narinig ko yon. Nga pala, Totoy. Tulungan mo si nanay sa kusina. Maglagay ka ng tubig sa pitcher at kakain na tayo. At ikaw, Ma'am Claire, lumabas ka na mamaya at kakain na tayo. Sambit ni Blade na may pilyong mangiti sa labi bago umalis. Habang si Claire naman ay may naiwang may nagkukumahog na dibdib at hiyang-hiya siya sa kanyang sarili.
Alam mo Ate Claire, okay lang naman na may gusto ko kay kuya. Hindi lang naman ikaw ang nagkakagusto sa kanya eh. What do you mean? Si Ate Maria din po. Pareho kayong may gusto kay kuya. Maria? Aniya, at bigla siyang naging interesado sa kung sino si Maria. Sino yung Maria na yan, Totoy? Si Ate Maria, yung anak ni Kapitan. Siyang pinakamaganda dito sa amin. Palagi siyang nagdadala sa amin ng suman para kay kuya. Sabi nga ni nanay, baka raw maging mag-asawang dalawang yun balang araw kasi bagay na bagay sila. Kwento ni Totoy at napataas ang kilay ni Claire. Bagay na bagay? Naku Ate Claire, maputi si Ate Maria at napakabait at ang galing-galing maglaba at magluto. Dagdag pa ni Totoy at eksakto namang bumalik si Blade sa loob ng kwarto ni Claire. Sinong pinag-uusapan niyo? Si Ate Maria kuya. Sigaw ni Totoy at mabilis na tumakbo palabas. Si Maria. Oo, darating yun mamaya. Bakit ma'am? Interesado kayo? Interested? Me? In your love life? Never. Wala naman akong sinabing sa love life ko Oh, wala ba? Basta. I was just wondering kung sino siya. Palusot ni Claire, sabay tumayo mula sa banig at dinaanan ng binata ngunit agad nitong nahawakan ang kaniyang kamay at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ano ba? Bakit para kang galit? Hindi ako galit at bakit naman ako magagalit sa isang uri mo? Sambit ni Claire at nasaktan niyang damdamin ni Blade. Mabait si Maria ma'am. Hindi mo pagmataas. Siguro dapat magpaturo kayo sa kanya kung paano maging tao. How dare you? At magsasampalin sana ni Claire si Blade pero mabilis na nahuli ni Blade ang kanyang pulso at tila tumaas ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Bitawan mo ako, Blade! Alam mo ma'am, maganda ka sana. Kaso napakamaldita mo. Che! Sambit ni Claire at kumuwala mula sa pagkakahawak ng binata. Sa mga sumunod na araw ay naging maganda ang paninirahan ni Claire kasama ang pamilya ni Blade. At ngayon ay kasalukuyang nakaupo ang dalaga kaharap ng mga bata at kapwa sila gutom. Ate Claire, gutom na talaga ako. Tsakong mamaya pa darating si nanay kasi kumuha pa ng mga gulay sa bukid kasama si Kuya Blade. At tsaka kilala ko si Kuya, baka nangahoy pa yun. Anong gagawin natin? Hindi ako marunong magluto. Kahit adobong kangkong lang Ate Claire, gutom na kami. Ikaw, hindi ka ba gutom? Gutom na rin. Sagot ni Claire at bumuo ng pa siya. Sige, magluluto ako ng adobo ha. Diyan lang kayo at hintayin niyo akong matapos. Wika ni Claire at dahil sa awa niya sa mga bata, ay nakipagsapalaran siya sa kusina. Habang kaharap ni Claire ang kusina ay gulong-gulong kanyang utak at daig pa niyang nasa eksama. Gayunpaman ay ginamit niya ang kanyang konting utak para makalikha ng apoy at laking tuwa niya nang makasindi siya ng apoy gamit ang lighter. Kasunod nito ay inihanda na niya ang kawali at lahat ng kailangan para sa pagluluto. At habang nagluluto ay may napagtanto si Claire. Ang hirap palang magluto. Dapat pala'y pasalamatan ko ang mga kasambahay namin na laging naghahanda ng pagkain sa mesa namin. Imbis na magreklamo pala ako ay dapat pala na nagpapasalamat ako dahil hindi ako nagugutom. Aniya sa kanyang sarili at naalala niya ang kanyang mga kamalian sa buhay. Habang kumukulo ang kawali sa mantika, ay binuhat ni Claire ang mahabang kangkong at nilagay ito sa malaking kawali at doon inikot-ikot at nilagyan ng pampalasa hanggang sa naluto. Pawis na pawis naman si Claire ay masaya siya sa una niyang niluto sa buong buhay niya. Luto na! Tara kain na! Aya niya sa mga bata. Yay! Makakakain na tayo! Sigaw ni Totoy at ng iba pa nitong kapatid. At excited silang sumampa sa silya karap ng mesa. Masarap ang amoy ng niluto ni Claire at isa-isa nang kumuha ng pinggan at kanin ng mga bata. Ngunit nang kumuha na sila ng ulam
ay nagkatinginan ang mga bata. Hala, parang kumain ka na lang, Totoy. Pagtutulakan ni Joy at tahimik silang kumain sa hapag hanggang sa nabusog. Hindi nagtagal ay nabusog na sila at ngayon ay tanaw na ni Claire at ang mga bata, sina Susing at Blade. May dalang mga gulay si Susing at may buhat na isang malaking kahoy si Blade. At habang nasa distansyang pagitan si Claire, ay hindi niya maiwasang humanga sa taglay na lakas ng binata. Pagkarating sa kubo, ay agad na binaba ni Blade ang kahoy at lumapit sa mga bata. Totoy, Joy, Ana, pasensya na kayo't natagalan kami ni nanay sa pagbalik ha. Nahirapan kasi akong itawid sa ilog ang kahoy. Sandali lang at magluluto pa si kuya. Hindi na kailangan. Nagluto na ako. Sagot ni Claire at kunot noong napatingin sa kanyang binata. Ha? Nagluto ka? Oo, adobo. Marunong ka? Tanong ni Blade na may bahid ng pagdududa sa likod ng mga ngiti ng dalaga. Oo, nabusog nga sila pati ako. Totoo ba yun, Totoy? Tanong ni Blade at tila nagdadalawang isip na sumagot ang bata. Opo, Kuya Blade. Kahit tignan mo dun sa kawali, nagluto siya ng adobong mahaba. Mahaba? Opo, kasi kangkong. Pero, Gutom na ba kayo? Kumain na rin kayo at nasa kawali ang ulam. Buong kumpiyansang wika ni Claire at dahil sa pagtataka ay tinungo ni Blade ang kusina at binuksan ang kawaling nakatakip. Pagbukas niya ng kawali, nakita niya ang niluto ng dalaga. Mahalimuyak ang bango at mukhang masarap. ikaw talagang nagluto nito. Parang masarap pa. Makakain na nga. Sambit ni Blade at kumuha ng pinggan para sa pagkain, ngila ng kanyang ina. Nang makakuha ng kanin si Blade ay ang ulam naman ng dalaga ang kanyang sinandok. Ngunit laking pagtataka niya nang tila hindi ito maputol-putol. Sandali. Bakit ganito? Bakit parang walang katapusan ng kangkong mo, Claire? Sandukin mo lang, makukuha mo rin yan. Sagot ng dalaga, ngunit mahaba talaga ang kangkong. Buhat ng pagtataka ay kinamay ito ni Blade. Kumuha siya ng isang piraso at halos malula siya sa kanyang natuklasan. Claire, ano tong kangkong mo? Bakit ang haba? Isang di pa. Mas mahaba pa sa pansit. At ano to? May ugat pa. Hindi makapaniwalang sambit ni Blade habang nakatitig siya sa dalaga. Oo, ang tagal ngang maputol kaya nabusog agad kami. Inosenteng sagot ng dalaga at napahagalpak sa tawa si Blade. Paano hindi kayo mabubusog? Pati ugat kinain nyo at hindi mo talaga pinutol. Sambit ni Blade habang tumatawa at binaling niyang atensyon sa mga bata. At kayo, hindi nyo man lang sinabihan si Ate Claire nyo. Sabi niya siya na raw ang bahala at saka masarap naman po, Kuya Blade. Diyos ko. Tanging sambit ni Blade habang natatawa sa sinapit ni Claire kasama ng mga bata. Blade, kung ayaw mong kainin di wag mo. Malditang wika ni Claire at naluluha na sa kakatawang binata. Pasensya na. Sagot ni Blade at hindi niya mapigilang tumawa. Sumapit ang tanghali, naging mainit sa loob ng pamamahay ni Blade kahit nakapagdesisyon si Blade na dalhin ang lahat sa ilog. Ma'am, maligo tayo dun sa malinis na bahagi ng ilog, malapit sa batuhan. Masarap maligo dun, malamig ang tubig. Aya ni Blade habang bitbit ang mga tuwalya at tabo. That's great! I need a spa day anyway. Sagot ni Claire na nakasuot ng isang malapad na floppy hat at oversized na sunglasses. Nang magkasundo ay agad silang tumungo sa ilog. At pagdating nila sa naturang ilog, ay agad na nagtalunan sa tubig ang mga bata. Kuya, Ate Claire, bilisan niyo! Sigaw ni Ana at nginitian ito ni Claire. Sa ilog ay umupo si Claire sa mga bato at pinagmasdan ang paligid. Masarap ang simoy ng hangin at ang paligid ay puno ng kalikasan at hindi puro naglalakihang sasakyan ang kanyang natatanaw. Maganda rin pala ang probinsya, Blade. Simple at tahimik.
Wika ni Claire at tumingin siya kay Blade. Blade, ang linis ng ilog dito no? Ang lamig at parang pwedeng mainom. Naiinom talaga ang tubig dito. May ibang tao na dito umiigib. Really? That was amazing. Masubukan nga. Manghang wika ni Claire. Sa paghangay sinalok ng dalaga ang kanyang kamay at kumuha ng tubig tsaka ito masarap na ininom. Habang si Blade naman ay biglang nag-alinlangan at kinabahan. Ang sarap ng tubig. Medyo matamis. Di ba Blade? Oo, matamis nga. Huwag ka lang munang lumingon. Why? Basta, huwag ka munang lumingon. Bakit? Ano bang meron? Takang sambit ni Claire, sabay lumingon sa likod. At laking gulat ni Claire sa kanyang nakita sabay ngiwi. Oh my holy cow! Blade! Bulalas ng dalaga at nagsuka nang makita niyang umiihi ang kalabaw sa ilog. Sabi ko kasi huwag ka munang lumingon eh. Sambit ni Blade habang hinihimas ang likod ng dalaga na panayang pagduwala. At parang kasalanan ko pa na umihi ang kalabaw, ganun ba yun? Sabi mo pwedeng mainom. Naghalo pa lang tubig at ihi kaya matamis. Kasalanan mo to eh. Pwede naman talagang mainom eh. Kaso ang ginawa ng mga tao dito ay nagbubutas muna sila sa gilid ng ilog tsaka sinasalok. Bakit hindi mo agad sinabi? Uminom ka na agad eh. Katuwiran ng binata at panay pa rin ang pagduwal ng dalaga hanggang sa bumuti ng pakiramdam nito at lumipat sila sa kabilang bahagi ng ilog. Sa kabilang ilog ay tila nalimutan ni Claire ang nangyari kanina dahil sa magandang tanawin. May malalaking bato sa gilid ng dalampasigan habang may pinong mga bato o grabang nasa ilalim at kay linis ng tubig. Ate Claire, maligo ka na! Aya pa ni Totoy na agad na binasa ang kanyang ulo at nginitian ito ng dalaga. Totoy, baka malalim dyan! Aniya sa bata at dahan-dahang hinubad ang kanyang suot na summer dress. Nanlaki ang mga mata ni Blade matapos itong makita. Halos mabitawan niya ang tabo ng tumambad sa kanya si Claire na nakasuot ng isang matingkad na red two-piece bikini at napakalinaw ang maputi nitong balat. Ma'am, ano yan? Mabilis na sigaw ni Blade at agad niyang hinubad ang sariling t-shirt at mabilis na lumapit kay Claire para itakip ito sa katawan ng dalaga. What are you doing, Blade? You're ruining my moment! Iritang sambit ni Claire habang pilit na inaalis ang t-shirt ni Blade. Ano bang pakialam mo kung magtupis ako dito? Ilog naman to. Singhal ni Claire. Alam ko, pero ma'am, tingnan mong paligid mo. Pabulong na asik ni Blade habang pilit na iniikot ang t-shirt sa balikat ni Claire. Anong what about them? Ayoko lang na pagpiestahan ng mga lalaki at chismosa ang katawan mo rito. Hindi to syudad, Claire. Ibang isip ng mga tao rito. Para sa kanila, iskandal na yung suot mo. You're so primitive. Sa Makati, normal lang to sa pool. Wala tayo sa Makati. Yung mga lalaking yun oh. Turo ni Blade sa mga magsasakang napatigil sa paglalakad at tila naging estatwa sa kakatitig kay Claire. Gusto mo bang ikaw ang magiging usapan nila? Ayoko na! Pagmamaktol ni Claire at padabog ng sinuot ang t-shirt ni Blade na abot hanggang hita niya. O ayan, masaya ka na? Mukha na akong nakasuot ng sako. Ikaw lang iniisip ko. At bakit mo naman ako iisipin? Kasi may pakialam ako sa'yo. Ayokong pagtinginin ka ng mga tao dito. Sagot ni Blade kahit na ang totoo ay maging siya hindi niya mapigilang mapatingin sa ganda ng dalaga mula ulo hanggang paa. Dahil sa inisay, naglakad pala yung dalaga mula sa mga bata at kay Blade at naghanap ng maupuan. At sa ilalim ng isang malaking puno ng nara sa pampang ay doon inilagay ni Claire ang kanyang sarili. Dito lang ako. I don't want to swim with frogs anyway. Pero wala pang isang minuto ay nakaramdam siya ng kaluskos sa itaas ng kanyang ulo. Pagtingin niya sa sanga, may isang dambuhalang nilalang na kulay abo at itim. May mahabang buntot at nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kanya.
It's a dinosaur? Nanginginig na tanong ni Claire. Butiki? Bigkas niya at naglabas ito ng mahabang dila. Tila lumipad ang kaluluwa ni Claire at mabilis siyang tumayo at kumaripas ng takbo palapit kay Blade. Blade! Oh my goodness! Blade! May butiki! Malaking butiki! Oh Lord! Takot na sambit ni Claire at naghalo ang kanyang pagtakbo at pagtalon na parang tipaklong. Nataranta si Blade sa pinapakitang takot ni Claire at mabilis na umahon mula sa tubig. Nasaan? Tanong niya at dala ng takot ay tumalon si Claire sa likuran ng binata. Sandali! Aray! Nasasakal ako ng braso mo. Kumalma ka muna. San ba? Doon! Ang laki-laki! Blade! Why is your butiki here is malaki? Sambit ni Claire habang tinuturo ang puno. At kahit may distansyang pagitan mula sa puno ay kitang-kita ni Blade ang tinuturo ni Claire. Hindi yan butiki. Bayawak yan. Bayawak? What is bayawak? Uri ba yan ng mga dinosaur? It's coming for me, Blade. Look! It's a disaster. It's really a disaster, Blade. Wika ni Claire at binaba ni Blade ang dalaga mula sa kanyang likuran. Bakit ka kasi pumunta doon? Nakagat ka ba? Baling ni Blade sa dalaga habang sinusuri ang kamay at binti nito. Sa kilos ng binatay na pangiti si Claire at nawala ang kanyang takot. Ewan ba niya pero gusto niya ang konting pag-aalala nito para sa kanya at kay bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Ayos lang naman ako, Blade. Hindi naman ako nakagat. Huwag ka na kasing lumayo sa akin. Pwede ba yun? Malambing na sambit ni Blade sa lambing nito ay napatawa na lang si Claire ng kanyang ulo at hindi mawala ang ngiti sa kanyang labi. Oo, hindi na ako lalayo. Sagot niya sa binata. Hindi naglaon ay natapos na sila sa ilog at umuwi na si Claire at Blade kasamang mga bata. At ngayon ay kasalukuyang palapit na sila sa pamamahay ng bigla silang sinalubong ni Susing. Anak, nasa loob si Maria. Kanina ka pa hinihintay. Bungad ni Susing na may malapad na ngiti. Talaga? Nandyan si Maria? Wika ni Blade at baka sa boses nito ang gulat na may halong saya. Nako, siguradong may dala na namang masarap yun. Dugtong ni Blade at kung anong tuwa ni Blade ay siya ring asim ni Claire. Talaga? Ganyan siya kung umiti pagdating sa babaeng yun? Aniya sa kanyang isipan at pumasok na sila sa loob ng pamamahay. Pagpasok nila sa loob ng maliit na sala ay tumayo ang isang babaeng simple ang ganda pero may taglay na amo ng muka. Nakabistida si Maria at maayos na nakapusod ang buhok. At nagtama ang mga mata ni na Claire at Maria. Blade, nandito ka na pala. Malambing na sabi ni Maria at napatingin siya kay Claire mula ulo hanggang paa. Lalo na sa t-shirt ni Blade na suot ni Claire. Sino siya? Siyang boss ko sa Manila, si Ma'am Claire. Ma'am Claire, si Maria. At Maria, si Ma'am Claire. Pakilala ni Blade sa dalawang babae. Hi Claire. Bati ni Maria. Hi din sa'yo. Sagot ni Claire at peking ngumiti. Ayan, nagkakilala na kayo. Si Ma'am Claire pala ay dito muna pansamantala habang wala pang mga magulang niya. Nakahinga ng maluwag si Maria at bumalik ang tamis ng kanyang ngiti at biglang lumapit kay Blade, sabay haplos sa braso nito. Ganun ba? Akala ko kung sino na. Blade, nagluto ko ng paborito mong suman. Espesyal yan. Gata ang ginamit ko at galing pa sa nyugan ni na tatay. Tikman mo, dali. Nako Maria, kahit kailan talagang bait mo sa akin. Sabi ni Blade habang naglalakad patungo sa hapag. At si Claire naman ay naiwang nakatayo at tila bigla siyang naging anino sa pagitan ng dalawa. Claire, baka gusto mong tikman. Aya ni Maria ngunit kahit na malambing ang salita ni Maria, ay ramdam ni Claire na ayaw nito sa kanya. Sige, busog pa ako. Sagot niya at pumasok sa kanyang kwarto. Pagkapasok ni Claire sa kanyang kwarto ay mabigat ang kanyang dibdib at parang
Inis na inis siya sa dalaga at gusto niya itong sipain sa palabas. "Oh Blade, tikman mo. Masarap to," sabi ni Maria. Pagkarinig ni Claire sa mga katagang yon, ay hindi niya maiwasan ng makichismis. Sa konting siwang sa dingding na gawa sa kawayan, ay doon niya pinagkasya ang kanyang mga mata. At laking gulat ni Claire nang subuan ni Maria ang binata. Napakasarap talaga, Maria. Wala ka talagang katulad magluto." Puri ni Blade habang inunguya ang suman. "Siyempre, para sa iyo yan eh." Sagot ni Maria na may kasama pang pahid sa gilid ng labi ni Blade at napahawak si Claire sa kanyang dibdib at nakataas ang kanyang mga kilay. "Ang OA, napaka-OA, parang baldado lang." Ani niya sa kanyang sarili at naiirita siya sa kanyang nakikita kahit na ang totoo ay nagsiselos lang siya. At hindi rin nagtagal ay nagpaalam na si Maria. "Blade, mauna na ako. Huwag mong kalimutang dumaan sa amin bukas ha. Ipagluluto kita ng ginataang hipon." "Ang OA, ang daming alam." Maktul ni Claire sa loob ng kwarto at abot pa rin ang kanyang tengang lahat. "Sige, Maria. Salamat ulit." Sagot ni Blade nang biglang nagsalita si Susing. "Iha, wala ka bang gagawin bukas? Baka pwede namang ikaw ang magluto sa bukid namin bukas. Masakit kasi ang kamay at hita ko. Mahirapan ako magluto sa palayan. Baka pwede ko lang hingi ng tulong mo." "Oo naman po. Magiging maaga po ako bukas dito at ako nang bahala sa lahat." Tura ni Maria na para bang nakukuha na nito ang boto ng lahat. Nang makalis si Maria ay lumabas ng kanyang kwarto si Claire. "Ma'am Claire, gusto mo ng suman? Masarap to." Aniya niya sa dalaga at inirapan lang siya nito bago lumabas ng kubo. "Inirapan ako? Anong problema niya?" "Baka nagsiselos, Kuya Blade." Singit ni Totoy at napatingin ng seryoso si Blade sa kanyang kapatid. "Yun? Nagsiselos? Paano mo nasabi?" "Halata naman eh." Sagot ng bata at napangiti si Blade. "Halata ba? Ganun ba yun? Ibig sabihin, may gusto sa akin ang Ate Claire mo." "Bakit hindi mo tanungin? Ako ba si Ate Claire?" "Tama, may punto naman ang bata." Wika ni Blade sa kanyang sarili at may ngiti sa kanyang labi. Kinagabihan ay nakaupo si Claire sa bangkong kawayan sa labas ng kubo at nakatanaw sa malawak na kalawakan nang lapitan siya ni Totoy. "Ate Claire, bakit ka nakatingala sa buwan? May wish ka ba? May pangarap ka bang hinihiling sa mga bituin?" Tanong ni Totoy at nilingon ito ni Claire. "Wish? Wala naman akong wish, Totoy. Nagagandahan lang ako sa mga bituin." "Siguro, natupad na ang mga wish mo kaya wala ka ng wish." Tura ni Totoy at agad nakita ni Claire ang lungkot sa imahe ng bata. "Bakit ikaw? May wish ka ba, Totoy?" Tanong niya at tumango ito bilang tugon. "Oo naman po, isang malaking wish." "Pwede ko bang malaman kung ano ang wish mo?" "Wish ko na hindi na ako magkasakit para hindi na mahirapan si Kuya Blade at wish ko na makapag-aral na ulit ako. Hindi kasi kami kayang pag-aralin ni nanay at kuya ng sabay-sabay kasi gasto sa pamasahe at nasa kabilang bayan pang paaralan. Kaya tumigil muna ako para mauna si na Ate Joy. Kung sana may paaralan dito malapit sa amin. Sana nakapag-aral ng mga kababata ko. At ang wish ko na makapagtapos ako at magkaroon kami ng maraming pagkain. Yung hindi na kami kakain ng saging bilang umagahan o hapunan." Sagot ng bata at hindi mawalang mga mata ni Claire rito habang nakikinig sa pangarap nito. "Gusto ko rin na magkaroon ng mas maayos na bahay, yung hindi tumutulo kapag umuulan. At gusto ko rin na magkaroon ng trabaho at sweldo para makapagpahinga na si nanay sa pagod at si Kuya Blade sa pagkayod. Gusto ko silang alagaan, Ate Claire." Dugtong ng bata at may hatid itong kakaiba sa damdamin ng dalaga. Parang may kung anong mabigat na bumara sa kanyang lalamunan. Sa bawat salitang binitawan ni Totoy,
Tila ba isa-isang sinasampal si Claire ng katotohanan. Naalala niya kung paano siya magreklamo kapag hindi imported ang tsokolate na kinakain niya. Naalala niya kung paano siya magdabog kapag hindi agad nabibili ang mga gusto niya. Habang siya ay namumuhay sa luho at walang kabuluhang reklamo, ang isang 7 taong gulang na bata ay nangangarap ng mga bagay na para sa kanya'y maliit lamang. Edukasyon, bahay na hindi tumutulo, ni minsan, hindi nangarap si Claire para sa ibang tao. Ang buhay niya ay umiikot lang sa kanyang sarili. Ngunit si Totoy na walang-wala ay nangarap para sa ginhawa ng kanyang ina at kapatid. Nahiya si Claire sa kanyang sarili at ang isang paris ng hikaw niya sa kanyang tenga ay katumbas ng pangarap ng bata. Totoy, sambit ni Claire sa mahinang tinig at hinawakan ang kamay ng bata. Matutupad ang lahat ng pangarap mo. Maniwala ka. Dugtong ni Claire at biglang nagsalita si Blade mula sa likuran. Totoy, gabi na. Pumasok ka na sa loob at matulog. Utos ni Blade at agad na tumayo si Totoy at yumakap muna sa kanyang kuya bago ito pumasok sa bahay. Anong pinag-uusapan niyo ng batang yon, Ma'am Claire? Mukhang seryoso kayong dalawa kanina. Tanong ni Blade at umupo sa tabi ng dalaga. Wala naman. Simpleng pangarap lang niya sa buhay. Alam mo, Blade, nahiya ako sa bata. Nahiya ka? Bakit? Because I already have everything, but I still complain. Ang meron ako ay pinapangarap ng iba. And I'm still ungrateful. Ngayon, naiintindihan ko na si Mama at Papa na hindi pala lahat ng bata ay kasing swerte ko. Kaya dapat kong pahalagahan ang kung anong meron ako. Hindi ako sanay na malambot ka. Yeah, because I'm a bad and ungrateful person, Blade. Ani sa binata at hinawakan ni Blade ang kamay ng dalaga at napatingin si Claire sa malapad na palad ni Blade. Ang sarap ng palad ni Blade, mainit at puno ng pagiging mabuting tao. Hindi yan totoo. Hindi ka masamang tao. Pero oo, ungrateful pwede. Pero mabuti kang tao, Claire. Nakita ko kung paano mo tiningnan si Totoy na para bang naiintindihan mong damdamin niya. At naalala mo yung batang binigyan ko ng pagkain nun? Nakita ko rin ang mga titig mo para sa mga bata. Meron kang busilak na puso, Claire. Hindi mo palang napapakita. Salamat. Salamat sa pagdadala sa akin dito. Salamat sa pagpapakilala sa akin kung anong totoong mahalaga sa buhay. Salamat sa inyong lahat dahil may natutunan ako, Blade. Aniya at ngumiti si Blade. Wala yun, Ma'am. At saka, huwag kang mag-alala. Si Totoy, pag-aaralin ko yun kahit magdoble kahid pa ako. Aniya at nagkatitigan silang dalawa. Mga titig na kapo may tinatagong damdamin. Ang mga mata ni Blade ay nakatuon sa magandang mukha ng dalaga at bumaba ito sa malambot na labi ni Claire. At dala ng bugso ng damdamin ay unti-unting inilalapit ni Blade ang kanyang labi sa labi ng dalaga at handa itong tanggapin ni Claire. At magdadampi na ang kanilang mga labi nang madapa si Totoy sa likod ni Blade at kanina pa pala ito nakakubli sa maliit na puno dahilan upang maawat silang dalawa ni Claire. Si Ate Joy naman imbis magkikis na reklamo ni Totoy at nanisi pa sa kanyang mga kapatid. Hindi ko naman kasalanan. Tinulak kasi ako nitong si Ana. Kasi kanina pa ako kinakagat ng langgam. Tura ni Ana at napakamot ng kanyang ulo si Blade. Kayo ang babata niyo pa. Mga chismosa na kayo. Pasok sa loob. Ikaw kasi Joy Anong ako? Si Ana nga. Pagsisisihan ng mga bata habang bumabalik sa loob ng bahay. Lahat kayo pumasok na. Claire, Blade, pasok na at gabi na. Tawag ni Susing sa lahat at agad namang sumunod ang mga ito. Nang makapasok sa loob ng bahay at nagkatinginan muli sina Claire at Blade na para bang may nagkakaintindihan silang damdamin. Kinaumagahan ay maagang nagising ang lahat
Dahil sa araw na ito ay ang araw ng pagpapatrabaho ng pamilya ni Blade sa sarili nitong sakahan. At lahat sila'y sabay-sabay na umalis at may dalang kagamitan. Hindi nang laon ay narating na nila ang sakahan. Sa ilalim ng madabong na puno ay doon nakatayo si Maria at bigla itong kumaway. "Blade!" Sigaw nito sa pangalan ng binata. Habang si Claire naman ay biglang sumimangot at kitang-kita niya kung paano ngumiti si Blade para kay Maria. Pagkatapos nito ay binalingan ni Blade ng atensyon si Claire. Claire, mukhang nabibigatan ka na. Ako na magdadala niyan. "O ayan, sa'yo na." Sagot niya at padabog na binigay sa binatang dala niyang planggana na may mga pinggan at malaking inihakbang ang kanyang mga paa palapit sa silong ng puno. Anong problema ng babaeng yun? Takang sambit ni Blade habang nakasunod ang kanyang mga mata sa dalaga. "Ikaw kasi kuya, pinagselos mo siya." Sabat ni Totoy at simpleng napangiti si Blade. Nang makarating ang lahat sa silong, ay nagsidatingan na rin ang lahat ng mga trabahante at nagsimula na sa pagluluto si Maria at si Blade. "Blade, ang init. Ubukas naman ang takip." Malambing na utos ni Maria at mabilis namang sumunod ang binata. "Eto na Maria, pwede ka na maglagay ng sangkap." "Blade, pawis na pawis ka. Punasan na kita." Sambit ni Maria at hindi nito hinintay ang binata na magsalita. At agad nitong pinunasan ang muka, leeg at braso ni Blade. Salamat Maria." Tanging wika ni Blade at medyo naiilang sa kilos ng kababata. "Walang anuman, ikaw yan eh." Sagot ni Maria at mas lalong nailang si Blade sa mas pinalambing nitong boses. Gayunpaman ay hindi na siya nag-isip ng kahulugan. "Sige, sabihin mo lang kung may ipag-uutos ka pa." Wika ni Blade at ngumiti si Maria. Habang sa kabilang banda naman, mula sa distansyang pagitan, ay nakaupo si Claire sa isang nakatumbang puno ng niyog at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Maria at Blade. "Ayos parang mag-asawa. Mapaso sana kayong dalawa." Sambit ni Claire at tinabihan siya ni Totoy. "Ate Claire, bakit hindi ka kumikibo dyan?" Ha? Nag-uusok na rin ba yung ilong mo gaya nung kalan ni Ate Maria? Totoy, manahimik ka nga. Nagpapahinga lang ako dito." "Sus, selos ka lang eh. Bakit hindi mo nalang kaya aminin kay Kuya Blade na gusto mo siya?" "Ako? Aamin? Never." Sagot ni Claire at panay pa rin ang kanyang pagtingin sa dalawa. Habang sa kabilang banda naman ay natapos na sina Maria at Blade sa kanilang ginagawa at matagumpay nilang napakain ang kanilang mga trabahante. "Maria, salamat "Salamat saan?" sa mga tulong mo sa akin, sa amin ni nanay at sa mga bata." "Wala yon, ikaw yan eh." Sagot ni Maria at napatitig ito kay Blade na tila'y may nais itong sabihin. Blade." "Bakit Maria?" Wala." "Ganun ba? Sige, kumain ka na muna dyan at pupuntahan ko muna yung amo ko." Paalam ni Blade at agad nitong nilapitan si Claire. "Ma'am Claire, kumain na tayo." Aya niya sa dalaga at pinilit ni Claire na huwag sungitan ng binata. "Busog pa ako." "Busog? Pero bakit ganyan ang mukha mo? May problema ka ba?" "Wala. Huwag mo na akong pansanin. Sige na, bumalik ka na sa mga tauhan mo." Sambit ni Claire nang biglang lumapit si Maria. "Blade, pwede ba kitang makausap? Doon sa ilog malapit dito." "Oo naman. Claire, gusto mong sumama sa ilog?" "Blade, yung tayong dalawa lang sana." Pakiusap ni Maria at napatingin si Blade kay Claire. "Claire, dito ka lang muna. Huwag kang aalis dito at babalik rin ako agad." Sambit ni Blade at tinangoon lang siya ng dalaga bilang tugon. Sa ilalim ng puno ng nara ay doon huminto si Maria at Blade
Sa bawat paghampas ng hangin ay siya ring paglagaslas ng tubig. Ano bang pag-uusapan natin, Maria? Blade, diretsuhin na kita. Sino ba talaga si Claire para sa'yo? Kasi simula nang dumating kayo rito, parang nagbago na ang lahat eh. Nagbago? Anong nagbago? Magkaibigan pa rin naman tayo ah. At si Claire, boss ko. Kaibigan? Hanggang kaibigan lang ba talaga ako, Blade? Maria, anong pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Hindi mo ba talaga maintindihan? Pues, ipapakita ko sa'yo. Sambit ni Maria at hinalikan niya si Blade at sakto namang dumating si Claire sa ilog at nakita niya ang lahat. Nasaktan si Claire sa kanyang nakita. Sa mabigat na sandali mapait siyang lumayo mula sa dalawa. Habang si Blade naman ay malakas niyang tinulak si Maria. Maria, ano bang ginagawa mo? Hindi pa rin ba halata, Blade? Mahal kita. Gusto kita. Matagal na akong umaaligid sa'yo para mapansin mo. Kinuha ko ang loob ng mga taong mahal mo para mahalin mo rin ako. Mahal kita, Blade. Pagtatapat ni Maria at nagulat ang binata sa pag-amin nito at napahilot siya sa kanyang ulo. Mahal niya si Maria bilang kaibigan at hindi niya alam kung paano ito kakausapin nang hindi ito nasasaktan. Maria, mahal kita bilang kaibigan ko. At napakasaya ko na meron akong kaibigan na katulad mo. Malapit ka kay nanay at malapit ka sa mga bata. Pero Maria, hindi ko kayang tapatan ng pag-ibig mo. Dahil ba kay Claire? Dahil may iniibig na ang puso ko at kung sino man siya, ako lang ang nakakaalam nito. Sagot ni Blade at masakit na napangiti si Maria. Sabihin mo man sa akin o hindi. Ramdam ko kung sino't masakit sa akin ang lahat, Blade. Umasa ako eh. Pero siguro, hanggang dito na lang muna ang pagiging magkaibigan nating dalawa. Sambit ni Maria at mabigat ito sa loob ni Blade. Masakit ang pasya mo, Maria. Pero nirerespeto ko ang pasya mo. Kung ito ang makakabuti sa ating dalawa. Sambit ni Blade bago siyang tinalikuran ni Maria. Ang araw na yon ay hindi naging madali para kay Blade. May lungkot siya at nasasaktan sa sinapit ng pagiging magkaibigan nila ni Maria. Gayunpaman ay pinagpapatuloy niya ang kanyang araw at binalikan si Claire ngunit hindi niya ito mahagilap. Nasaan si Ate Claire mo, Totoy? Nandun po sa puno. Malungkot. Malungkot? Bakit malungkot? Hindi ko po alam. Tanungin mo kaya? Sagot ng bata at nilapitan ni Blade ang dalaga. Claire, kanina pa kita. Hindi na naituloy ni Blade ang nais niyang sabihin nang tumayo si Claire mula sa kinaupuan nito at iniwan siya. Claire, ano bang nangyayari sa'yo? Claire! Claire! Wala. Wala? Pero kung iwasan mo ko ay para kung isang masamang hangin. Claire, sandali! Sigaw ni Blade at tinirap siya ng dalaga. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ganitong nararamdaman ko para sa'yo. Kung bakit ako nagsiselos, kung bakit ako nasasaktan. Kung bakit parang dinudurog ang puso ko habang hinahalikan ka ni Maria. Hindi ko alam, Blade. Hindi ko may paliwanag. O baka naman alam ko. Pero hindi ko sukat akalain na ganito na pala kalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita, Blade. Gusto kita. Pagtatapat ni Claire at maging siya'y nagulat sa siniwalat ng kanyang bibig at isang munting ngiti ang namutawi sa labi ni Blade. Huwag mo akong ngitian. Totoo bang narinig ko? Nagsiselos ka? Gusto mo ako? Claire, walang kami ni Maria. Walang ibig sabihin ng nakita mo kanina. Oo, at inamin niyang mahal niya ako. Pero ikaw ang mahal ko, Claire. Pag-amin ni Blade at sandaling natahimik si Claire. Ano? Ako? Mahal mo? Mahal kita. Matagal na, Ma'am Claire. Pero pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil ganyan ka. Langit ka't lupa ako. Ang isang tulad ko ay hindi nababagay para sa'yo. Kung ganon, naduduwag ka? Kung naduduwag ako,
Sana hindi ako maamin sa'yo. Pero kasi Claire, ibang mundo mo sa mundo ko. Wala akong pwedeng ibigay sa'yo Claire, kundi pagmamahal lang. Yun lang. Ang lakas ng loob mo na pangaralan ako na pahalagahan ng bawat maliliit na bagay. At ngayon natuto na ako na lahat ng meron ako'y dapat kong pasalamatan. Mula sa maliit na bagay hanggang sa pinakamalaki. At sa pagtuturo mo sa akin ng mga yon, pati ikaw minahal ko, Blade. Kaya sana, huwag mong gawing sukatan ng antas ng buhay natin dalawa. Dahil kung tutuusin, mas mayaman ka sa pagmamahal kumpara sa akin, Blade. Claire. Tanging sambit ni Blade at hinawakan yung pisngi ng dalaga at masuyo itong hinalikan sa labi. Ang kanilang halik ay mainit at sapat na upang masabi nilang tunay ang kanilang pagmamahalan. At akmang yayakap pa sana si Blade nang may bumundol sa puwet ni Claire at natigil ang halikan ng dalawa. Kayo na naman. Bulalas ni Blade sa kanyang mga kapatid. Kasalanan mo na naman to, Joy. Kiss na eh. Kasi tinulak ako ni Ana. Natatay na kasi ako. Sagot ni Ana at napatawa si Blade sa kanyang mga kapatid. O siya, sige na. Kumilis na kayo at uuwi na tayo sa bahay. Wika ni Blade sa kanyang mga kapatid at agad na sumunod ang mga ito sa kanya. Kinabukasan ay maagang nagising si Blade at Claire sa bagong umaga habang nililigpit nila ang kanilang mga kagamitan. Dahil sa araw na ito ay ang pag-alis ulit ni Claire at Blade papunta sa Maynila. Claire, iha, mamimiss ka namin dito. Sana bumalik ka dito sa amin balang araw. Wika ni Susing sa dalaga. Oo nga, Ate Claire, balik ka dito ah. Oo, babalik ako dito sa maganda niyong probinsya. Bibisita ako dito paminsan-minsan. Blade anak, ingatan mo si Claire ha. Mag-ingat kayong dalawa. Opo, Nay. Lalakad na po kami. Paalam ni Blade bago sila umalis. Sa haba ng halos isang araw na biyahe, ay narating ulit ni Claire at Blade ang Maynila. At pagkarating nila sa mansyon, ay agad silang sinalubong ni Lorna at Facundo. Anak! Blade! Tara na't handa ng pagkain. Magsalo-salo tayong lahat sa hapag. Sambit ni Lorna at sa isang hapag ay nagsalo-salo silang lahat. Anak, kumusta ang probinsya? Ano ang mga natutunan mo? Marami, Papa. Sa probinsya ay natutunan ko na ang swerte ko na pala sa buhay. Habang panay ang reklamo ko ay siya ring pagsisikap ng iba. Maganda nga yun, anak. Mabutit natuto ka na. Dahil dyan, ibibigay na namin ng dad mo ang gusto mong negosyo. And about that, Mom, Dad, ayoko na ng negosyo. Kung maaari sana ay gusto kong gamitin ng pondo para ipatayo ng eskwelahan sa lugar nila, Blade. Kawawa kasing mga bata doon na naglalakad pa ng malayo para makapag-aral. At alam mo, Mom, Dad, ang isa sa pinakamalaking pangarap ng mga tao sa probinsya ay ang makapag-aral at makapagtapos. I want to help them, Mom. Gusto ko silang tulungan sa pangarap nila. Sambit ni Claire at halos magbunyi sa tuwa ang puso ni Lorna at Facundo. Blade, thank you for coming dito sa mansyon na ito. Because of you ay malaki ang nagbago sa anak namin. Thank you so much, Blade. Walang ano po yun at maraming salamat po sa pagtanggap sa akin dito sa pamamahay niyo. At dahil dyan, Blade, ipapakasal kita sa anak ko. Po? Bulalas ni Blade at halos mabilaukan ng kanyang kinakain, si Claire. Dad, are you serious? Of course. Palagi kayong tinatawag ni Susing sa akin eh. Before I sent you sa probinsya ni Blade, inalam ko muna ang pamilya niya at lahat ng nangyayari sa inyo ay alam ko. Pagsisiwalat ni Facundo at hindi pa rin makapaniwala si Blade. Pero dun, Facundo, mahirap lang po ako. Once in my life ay naging mahirap din ako, Blade. Kaya wala akong problema sa pagiging mahirap mo. Alam ko kung gaano kakabuting tao at wala na akong ibang lalaking nakikita na nababagay sa anak ko. Claire, papakasal ka ba kay Blade
I love him, Dad. And it's a yes. Blade, maraming salamat po sa lahat at pangako aalagaan ko po ang anak niyo sa abot ng aking lakas at kakayahan. Maraming salamat po, Don Facundo. Masayang sambit ni Blade at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Simula sa araw na yon ay agad na ikinasal sina Blade at Claire at ang kanilang kasal ay dinaluhan ng kanilang pamilya. Lumipas ang ilang buwan ay kasalukuyang yakap ni Blade ang kanyang asawa habang nakasubsob ang kanyang muka sa malaking tiyan ni Claire. Blade, sumipa! Ang lakas ng sumipa ng anak ko. Sana hindi ito kasing kulit ni Totoy at parang si Totoy pa naman ang pinaglilihan mo. Sambit ni Blade at napatawa si Claire. Pagkatapos kong manganak, magbakasyon tayo sa probinsya mo, Blade. Gusto ko ring makitang pinapatayo kong eskwelahan doon. Basta sinabi ng asawa ko, susundin ko. Wika ni Blade at tinalikan ang pisngi ng kanyang asawa. Minsan, dahil hindi tayo kontento sa kung anong meron tayo, ay naghahangad pa tayo ng sobra. Ang hindi natin alam ay napakaswerte na pala natin sa buhay at kailangan lang nating matutunan kung paano ito pahalagahan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig ni na Blade at Claire. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout nga po pala sa ating mga avid listeners na sina Ma'am Geraldine Cotejo from Valencia City, Bukidnon, Ma'am Pasita Eleazar from Ontario, Canada, Ma'am Ninita Del Rosario from Panabo City, Davao del Norte, Ma'am Janaline Martinez from Lucena City, at Ma'am Violeta Liamzon from Singapore. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.